Sa ibayong dagat, halos 40 patay sa nangyaring stampede sa Congo. Habang natitirang miyembro naman ng K-pop superstars na BTS, naghahanda na para sa kanilang military enlistment. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. 37 ang nasawi sa nangyaring stampede sa isang army recruitment drive sa Congo. Karamihan sa mga nasawi, tinangkang makalabas sa stadium ng Brazzaville. Matatandaang nag-anunsyo ang Congo Army noong nakaraang linggo na magre-recruit sila ng 1,500 individual na edad 18 hanggang 25. Inaalam naman ang tunay na sanhi ng nangyaring stampede. Matagumpay na napalipad ng North Korea ang kauna-unahang spy satellite nito sa orbit. Bago ito, nag-abiso na ang NOCOR sa Japan na maglalagay sila ng satellite ngayong linggo at sa December 1, matapos mabigo ang una nilang inilunsad na satellite. Pinag-ingat naman ng Japanese government ang mga residente sa timog na bahagi ng bansa dahil sa posibleng pagbagsak ng debris ng rocket ng North Korea. Una nang iginiit ng NOCOR na may karapatan din silang palakasin ang military power laban sa US-led space surveillance system. Mariing kinondena ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang nasabing plano at inihanda ang kanilang defense system na kinabibilangan ng Aegis destroyers at PAC-3 air defense missile. Samantala, sinimulan na ng mga natitirang miyembro ng global sensation at K-pop group na BTS ang proseso para sa kanilang military enlistment. Kinumpirma ito ng management ng grupo na big hit kasabay ng pagtitiyak sa fans na maglalabas ito ng updates hinggil dito. Mababatid na nauna ng mag-enlist ang mga nakatatandang miyembro ng grupo na sina Jin, J-Hope at Suga. Hiniling naman ng big hit sa armies patuloy na suportahan sina RM, Jimin, V at Jungkook hanggang makumpleto nila ang kanilang military service. Joy Salamatin para sa Bayan.